Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome to my YouTube channel. This is DJ Master. Yun, sa ating mga kababayan sa Bisaya, maayong buntag. Sa ating mga kababayan dyan sa Ilocos, na Imbag na Aldao. At sa ating mga kababayan, mga Bicolano, Maray na Aldao, sa Indong Gabos. At sa ating mga kapatid na Muslim, sa Baal Cair. Ngayon, bago tayo simula ng ating pag-uusapan ngayon sa episode na ito, unang-una nagpapasalamat po ako dahil sobrang dami po nung nanood nung aking vlog, yung reaction ni Mayweather. Umabot na po tayo sa ngayon po ay nasa 90,000 plus views na po tayo. Maraming salamat. Sa totoo lang po, in my almost 4 years po na pagbablog, hindi ko pa po nararanasan nyo lang po. Hindi ko rin po may paliwanag kung bakit ganun kadami yung mga nanood at yung aking mga subscribers ay from 1,000 plus ay naging 2,000 plus na po. Kaya maraming salamat. Kung alam nyo lang kung gaano nyo po ako pinasaya, I'm very grateful po na bigyan nyo po ako ng pagkakataon at hayaan nyo po mas pagbubutihin pa po natin yung mga susunod na vlog natin. So maraming salamat po. Pero bago ko makalimutan, may ilang mga paalala lang po kung nais pong iparating sa inyo kasi halos lahat naman po positive ang mga comments. So hindi naman maiwasan yung mga negative. Pero ang sinasabi ko lang po ay wag naman po tayong, halimbawa may isa pong nag-comment, nagmura pa ho. Una po ay hindi po appropriate o katanggap-tanggap yung murahin po ako. Unang-una, hindi nyo naman po ako pinakaisa yung palad at hindi nyo po ako kilala personally. Pwede naman pong magkaiba tayo ng opinion ng ating stand, no, ating paniniwala. Wala pong problema ron. Kailangan ng respeto at bukas ang ating isipan dyan. Pero wag naman pong mumurahin tayo. So hanggat maaari po, iwasan po natin magmura. Kung hindi nyo po gusto po yung content na aking binablog, hindi naman po kayo pinipilit. So wag na lang nyo panoorin, no, para may iwasan natin ganun. So hindi natin ito-tolerate yung mga ganun mga reaction. So mangyayari po kasi may ibablock lang po yun. Ibablock ko na lang po. So para maiwasan po yung mga hindi na kayo may block, maging maayos lang po yung reaction kahit po magkaiba tayo ng opinion, okay, tatanggapin natin. Ayun. Okay mga ka-DJ, pagpatuloy na natin, ang ating pag-usapan ngayon ay nagbigay naman ng reaction ngayon ang dalawang nakakalaban ni Pacquiao na si De La Hoya at si Juan Manuel Marquez. Nagbigay rin sila ng kanilang saloobin sa nalalapit na laban ni Pacquiao at Barrios sa July 19 diyan nga sa Las Vegas, Nevada. Pero bago ko pa ipakita yung video clip nating nakuha, bigyan ko muna kayo ng trivia tungkol kay De La Hoya at kay Juan Manuel Marquez. No, si De La Hoya, sa mga hindi nakakalam, ang ilan sa mga notable fights na ginawa niya, nakalaban niya si Felix Trinidad. Yan. Kung saan siya, ang alam ko, natalo po siya by decision dyan, si De La Hoya. Natalo kay Felix Trinidad at ito rin, maganda rin lang yung laban niya kay Shane Mosley, na kung saan 2 beses naglaban, hindi tayo nagkakamit, 2 beses na. Tinalo rin by a decision si De La Hoya, natalo siya. At isa rin yung kay Bernard Hopkins, na siya po ay na TKO, na tinamaan po siya dito sa yung sinasabing body liver shot dito sa tiliran. So, bumagsak po si De La Hoya at hindi na siya naituloy pa yung laban kaya TKO. Ngayon, pagdating kay, siyempre, nakalaban din yun ng ating pambansang kamao. Sabi dito, Oscar De La Hoya versus Manny Pacquiao, as billed as the dream match na tinatawag, was a professional boxing match contested on December 6, 2008 po. Yan, medyo matagal-tagal na to. Pacquiao defeated De La Hoya by a technical knockout when De La Hoya decided not to continue with the fight before the start of 9th round. So hindi na po nagtuloy si De La Hoya nung sa 8th round kasi binugbog, grabe rito, sobrang binugbog talaga ni Pacquiao si De La Hoya rito. Kaya yung 9th round hindi na siya nagpatuloy. Actually, kung di tayo nagkakamali, dihado si Pacquiao dun no? Lamang na lamang si De La Hoya, no? Yamado. Pero hindi na nila akalain yung ganung. Ang laki kasi ni De La Hoya, no? In terms of height sa katawan. Pero nasa prime si Pacquiao no, kaya grabe, binugbog lang si De La Hoya at yun na, tuluyan nag-retire na po. Ayan po ang background po dyan, no? Yan, nakita niyo yung laban nila. Ngayon, pagdating naman kay Juan Manuel Marquez, ito yung tinatawag nating, ano ba tawag dito, yung matalik na katunggali, no?
Yung sabi nga nila, kontrapelo raw. Kasi ito si Juan Manuel Marquez ay isang counter puncher. No, mahirap. So, mukhang kontrapelo kasi counter puncher, mga ka-DJ. Nag-aabang lang yan eh. Pag sumuntok yung kalaban, tsaka siya, bibigyan niya ng, tsaka niya babanatan eh. Kaya napakahirap ng counter puncher. So, ilan sa mga nakalaban naman ni Juan Manuel Marquez ay si Timothy Bradley. Yan. Isa sa nakalaban din ni Pacquiao yan ng ilang beses. So, na kung saan ay nanalo si Timothy Bradley laban kay Manuel Marquez ng split decision. Tapos, syempre, hindi rin mahal siya. Si Mayweather, naglaban din si Juan Manuel Marquez at si Mayweather at nawi sa unanimous decision. At napabagsak pa nga si Marquez dito ni Mayweather pero umabot ng 12 rounds kaya unanimous decision. At syempre, ang hindi makakalimutan ng sambayan ng Pilipino, hindi lang sambayan ng Pilipino, ng buong mundo, 4 na beses po naglaban si Juan Manuel Marquez alias Dinamita at ang ating pambansang kamao, Manny Pacman Pacquiao. No? Yung unang laban po, para may mga hindi pa, baka nakalimutan iba, yung unang laban ay nauwi po sa controversial draw. Draw po ang nangyari. Actually, tatlong beses pinabagsakan ni Pacquiao si Marquez dito. Pero ang nangyari dito, may judge na hindi nabigyan ng mali yung bigay na score. Kaya kung tama yung nabigay na score, dapat yung panalo si Pacquiao. Sa akin po, personally, panalo si Pacquiao. Hindi ata tatlo, mga DJ, correct me if I'm wrong. Parang 4 po ata, Paki-correct lang po. Pero sa akin doon, tingin ko si Pacquiao nanalo dahil talagang pinabagsak niya, ilang beses. Dapat nga, kamuntik ng matike yun. Kaya, pero wala tayong magawa. Naging desisyon na nauwi siya sa controversial draw na bubulok mga ka-DJ. And then, the second fight, ito, naging controversial naman. Nanalo ang ating pambansang kabao kay Juan Manuel Marquez ng by split decision. Kaya dito, dumating, hindi matanggap ni Marquez na sinasabi niya na nadaya siya, na siya ang nanalo, laging gano'n, Kaya humirit na naman, nagkaroon sila ng third fight, pangatlong paglalaban. At nauwi na naman sa unanimous decision, nanalo si Pacquiao. Kaya kung titignan natin, draw, tapos split decision, unanimous, mas lamang si Pacquiao kung tutuusin, Dahil yung first fight nga, sa tingin ko, at sa tingin ng karamihan ay panalo si Pacquiao. Ayun lang nga, nung fourth fight, humirit uli. Dahil siguro talagang matindi yung pagkagusto ng mga tao, parang hindi pa tapos yung chapter ng kanilang rivalry, yung labanan ng Marquez at Pacquiao. Nagkaroon pa ng fourth fight, nagkaroon ng 4 na paglalaban na kung saan dito, Juan Manuel Marquez versus Pacquiao ay tinawag ng fight of the decade, was a professional boxing match contested on December 8, 2012. Hindi ko pa makakalimutan to, at the MGM Grand in Las Vegas, Nevada, This was the fourth and final meeting between Pacquiao and Marquez. Hindi ko po makakalimutan to mga ka-DJ kasi itong laban na to po ako nung panahon na to nag-part-time po ako ng ako yung naging welding instructor po sa ICCT dyan sa Kogyo. Pinanonood namin yan sa cellphone. Kaya nagulat nga ako biglang sinabing talo na si Pacquiao, bagsak. Ayun po. So nangyari dito po mga ka-DJ, si Pacquiao po ay pinabagsak, 6th round knockout si Pacquiao, Yung round 6 po na knockout siya with 1 second remaining na lang po. Natitira na lang po isang segundo para matapos yung round 6. Nasingitan pa yung tinatawag nating lucky punch. Nasa lubong. O hindi, pwede natin sabihin ni ring lucky punch. Talagang pinag-aralan siya ni Marquez dahil hindi nga siya manalo-nalo. Una, draw, split decision, talo siya ng third fight. Siguro pinag-aralan niya talaga yung pagkakataon, yung timing na yon. Pero kung si Pacquiao hindi na sumuntok nun, hindi na, dugoan na po si Marquez nun. Basag na po ang ilong at napabagsak din ni Pacquiao. Kaya maraming naniniwala na mga ilang rounds pa yung mga susunod na rounds, babagsak na si Pacquiao, ay si Marquez, hindi na po makakapagtuloy. Kasi nga, basag na yung ilong. Lumalabas na yung dugo sa ilong, kung makikita nyo, grabe. Kaya talagang matindi tong laban na to. At actually, dapat meron pa yung fifth. Pero hindi na po pumayag si Juan Manuel Marquez dahil
yung karangalan na siguro ayaw na rin mabawian. Yun lang, doon lang siya nanalo So ayun po yung trivia sa dalawang tong isa sa mga nakalaban ni Pacquiao, si De La Hoya at si Juan Manuel Marquez. Yun, hindi natin patatagal, ipapanood ko po sa inyo naging reaction ng dalawang boxer na to, si De La Hoya at Juan Manuel Marquez. Ayan po mga ka-DJ. Oscar De La Hoya at Juan Manuel Marquez kumpiyansa na mananalo si Manny Pacquiao kontra kay Mario Barrios. Opisyal nang inanunsyo ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao sa kanyang official social media accounts ang kanyang pagbabalik sa boxing laban sa WBC Welterweight World Champion Mario Barrios sa July 19 sa MGM Grand sa Las Vegas, Nevada. At dahil dyan, kaya naman maging ang Mexican legend at dating niyang nakapalitan nagkamao na si former 4 Division World Champion Juan Manuel Marquez ay naglabas na din ang kanyang reaksyon patungkol sa paparating na laban ng nag-iisang 8 Division World Champion ng boxing. Ayon kay Marquez, ay matapos umano ng 4 na taon na hindi pagiging aktibo ni Pacquiao sa boxing, ay makikita daw natin sa laban na ito kung gaano pa din siya katibay. Pagkatapos niya daw in-knockout si Pacquiao noong taong 22, ay nakabalik pa din ng maayos ang ating pambansang kamao at tumalo pa din ito ng mga bigating kampyon. Giit ni Marquez na hindi daw dapat batikusin si Pacquiao ng publiko nang dahil sa desisyon nitong muling sumampa sa ibabaw ng ring sa edad na 46 na taong gulang. At dapat daw talagang sisihin dito ay walang iba kundi ang WBC organization. Dahil ito daw ang nagdesisyon na ilagay si Pacquiao sa top paid ng Welterweight World Rankings sa kabila ng hindi nito paglaban sa nakalipas na 4 na taon. Wala naman daw issue kung muling palabanin si Pacquiao kasi isang historic fighter naman daw ito. Bukod dyan ay sinabi din ni Marquez na si Manny Pacquiao daw yung tipo ng fighter na grabe ang dedikasyon sa sarili. Isa umano si Pacman sa pinakadisiplinadong fighter na nakilala niya. Kaya naman banta ni Marquez kay Barrios na hindi daw itong magiging madaling laban at magkuspapahirapan daw talaga ni Pacquiao itong si Barrios. Samantala, sa latest interview nga po sa former ika-6 na Division World Champion at naging kalaban din ni Pacquiao ang Golden Boy promoter Oscar De La Hoya, ay natanong ito patungkol sa kanyang reaksyon sa bigating world title fight ng ating pambansang kamao. At dito nga po ay sinabi ni De La Hoya na walang duda daw na kaya talagang talunin ni Pacquiao si Barrios at maging isang ganap na world champion ulit sa edad nito. Paliwanag ni De La Hoya na isang tunay na legend daw kasi talaga si Pacquiao. Pero alam niya naman umano na hindi ito magiging madaling hamon para sa ating pambansang kamao. Pero sadyang positibo daw talaga siya na kayang mauwi ni Pacman ang tagumpay at titulo sa laban na ito. I wish him all the best. Can he do it? Absolutely. Manny Pacquiao's he's a legend. I think he can do it. Absolutely. It's not going to be easy, but I think he can do it. Ayun, napanood na natin yung reaction ng dalawang magagaling na boksingero na nakalaban ni Pacquiao, si Oscar De La Hoya at si Juan Manuel Marquez. Unahin muna natin kay Juan Manuel Marquez na sinasabi niya na isa si Pacman na nakita niya talaga ng matinding dedikasyon at ng disiplina pagdating sa pagtitraining, kaya sinabi niya na hindi magiging madali talaga to para kay Barrios at naniniwala siya sa tingin ko sa ano niya na may chance si Pacquiao na talunin niya si Barrios, no? Dahil pagkatapos niyang in-knock out niya si Pacquiao nung laban nila nung 2012, naging champion pa si Manny Pacquiao, no? Naging oldest welterweight champion pa na kung saan tinalo niya si Keith Thurman, no? By a decision, di ba? Pero pinabagsak niya yun, napabagsak niya. Kaya parang ang dating mas pumapaling si Juan Manuel Marquez na mas malaki ang chance ni Pacquiao na manalo kontra kay Barrios, no? So matindi. At pagdating naman kay Oscar De La Hoya, sinasabi niya na tinuturing niya si Pacquiao na isang legend na, no? Ibig sabihin talagang alamat na sa larangan ng boxing. At though hindi nga rin din magiging madali laban na to dahil dahil bata to, no? Mas bata, no? 29 years old, 6-footer, no? Ang tangkad. Pero naniniwala siya na may kakayahan si Pacquiao na talunin si Barrios. Ito yung mga magandang mga
reaction, no? Na maraming may mga pumapanig din kay Pacquiao. Kaya kayo, kung agree po kayo sa sinabi ng dalawang boxers na to, paki-comment lang po kung agree po kayo. Kung hindi naman, pakilagay nyo lang po dyan para malaman natin. Dahil parang ginawa yung nakaraan, no? Nagbigay kayo ng mga comments yun. Napaka-importante yun para mapulsuhan natin kung mas marami bang pumapabor na mananalo sa Pacquiao o matatalo, no? Pero lumalabas dito sa mga natin kay si Floyd Mayweather. Mga hindi basta-basta yan, no? Ngayon si Juan Manuel Marquez at De La Hoya na sinasabi na malaki pa rin ang chance na talunin niya si Barrios. Yung nakaka-excite dito. Sana nga, So, kaya yung sa akin, ang pananaw ko rito, katulad sinasabi ko sa inyo, yung age nga, yung age factor kasi 46. Ang tanong kung magagawa pa ni Pacquiao yung dati niyang ginagawa. So, ang aking prediction dito, mas maganda sana kung makuha niya si Barrios na mga at least 7 pababa. No? 7, 6, 5. So, ngayon, kapag lumampas ng 7 yan tumataas, mas lumiliit yung chance ni Pacquiao kasi nga, syempre, yung edad niya nga, no? May chance na yung stamina ang magiging problema rin, tsaka yung footwork, yung leg movements, dahil may edad na talaga. So, kailangan talaga na as much as possible, kung makukuha niya sa maaga, no? Early rounds, mas maganda para may chance si Pacquiao na manalo. Kasi pag pinatagal niya pa, yun ang magiging disadvantage, magiging advantage yun kay Barrios dahil mas bata siya, mas matangkad. Kung mautang nga si Barrios, sa totoo lang, no? Mahirapan makalapit si Pacquiao. Tukuran niya. Kaya lang, mabilis nga si Pacquiao. Kaya kailangan ng matinding pag-ensayo talaga rito, no? Yung physical conditioning, 100% focus talaga dapat. Tapos yung stamina, kailangan may balik. Tapos yung footwork. Kasi nawala yun yung laban kay Ordelis Ugas, eh. Hindi natin nakita yung footwork kay Pacquiao ng mga laban niya kay Margarito, Miguel Cotto, Hatton. Grabe. So siguro nga kaya natalo siya ni Ordelis Ugas, isang dahilan doon sa nakikita natin. Baka na-underestimate, no? Medyo na-underestimate. Supposed to be kay Errol Spence Jr. yung laban yun. Pinalit. Nagkaroon ng injury si Errol Spence. Kaya pumalit si Ordelis Ugas na maaaring na-underestimate. Yun lang ano natin. So hindi natin alam. So depende rin sa magiging kondisyon ng katawan ni Pacquiao, tsaka yung mental toughness, at saka yung maganda kay Pacquiao, yung experience niya, tsaka yung ring IQ, yung strategy kung paano niya tatalunin si Barrios. Ayun ang rito, challenge dito. So ayun lang mga ka-DJ, sana po nabigyan ko na naman kayo ng panibagong idea, mga insights para sa nalalapit na laban ni Pacquiao at ni Barrios, no? Kung may mga comments kayo, okay lang po. Feel free po, malayang magsalita po kayo. Okay lang po, walang problema. Basta iwasan lang po natin yung mga hindi magandang pananalita, lalo po yung pagmumura mo. Unang-una, nasa community guidance po ng YouTube, pinagbabawal po yan. At hindi naman po tama, di ba po? So, ayun lang po mga ka-DJ siguro. Bago tayo magtapos, batiin lang natin ang ating binabati ko po yung aking 2,000 plus na subscribers, lalong-lalo yung mga bagong subscribers po. Maraming salamat po sa inyo sa pagtitiwala at yung lahat ng mga nanood po nung nakaraang vlog ko po, nung reaction ni Mayweather. Grabe po, maraming salamat. Ninyo alam kung gaano nyo po ako pinasaya at ito yung pang magiging daan para magpatuloy ako sa aking pagbablog, magiging inspirasyon, no? At pagbubuti natin, paunti-unti, ma-improve natin yung ating mga kagamitan natin, no? Kaya yun na po makakita po at pagbubuti natin sa abot na makakaya. At higit sa lahat po, nagpapasalamat tayo sa pong may kapal na siya po nagbibigay sa atin ng kalakasan, lahat ng blessings po. Siya po, naniniwala po ako. Dahil kung sa akin lang po, wala, hindi ko po magagawa talaga. Sino po si DJ Master? Hindi naman po tayo kilala sa larangan ng pagbablog. Ngayon lang po, almost 4 years pa lang po ako nagbablog, no? So ayun po, maraming salamat at shoutout din kay Giancarlo Escotillo. Lagi na ako suporta yung dati kong estudyante. Kay Spencer, yan. Kanina pa ba? Kay Brent Archenda. Yun, sa aking mother, Mama Lydia. Malakas kayo. Tapos, siyempre sa aking anak na dalawa, si Lovely Daphne Azucena at kay Christian J. Azucena, a.k.a. The Estudyante Trader, na lagi nakasuporta. Tapos, kay Nanay Raquel Robrigado. Yan, Nanay Raquel. Isa sa natin yan, lagi na andyan yan. Tapan natin yan si Nanay Raquel, yan.
Tapos ang aking biyanan, si Papa Cesar at saka si Mama Francis, nakasuporta rin lagi yan sa atin. Si Tonyo, paring Tonyo, lahat kayo. Sino pa ba? Hindi ko na bate. Pasensya na, mga hindi ko na. Ayun, si Eric Onya, yung pinsan namin, pinsan ko. Pinsan, Eric Onya, lagi nakasuporta yan. No? Pasensya na yun, hindi ko mababagit. Kay Pinky Navarro at kay Ma'am De La Cruz. Lahat po kayo, hindi ko na po kayo may isa. Maraming salamat. At ayun nga po, meron na tayong sticker yan. Yung mga interesado pong magkaroon na yan, mag-PM lang po kayo. At susunod ilalabas na natin yung ating official merch, yung ating t-shirt na may tatak na Azucena TV. So ayun lang po mga ka-DJ, sobrang salamat po. So bago tayo magtapos, mag-iwan lang ako ng Bible verse yan. Na sabi dyan sa Philippians 4:13 yun. I can do all things through Christ who strengthen me. Yun po. Naniniwala po ako doon, lahat ng bagay, wala pong posible. Yung posible sa tao, posible sa Diyos. Malalampasan natin kahit anong siya, kahit anong problema, sa tulong ng Panginoon, malalampasan natin yan. Basta wag tayong susuko, patuloy lang tayo magtiwala sa Panginoon. Yan po mga kaibigan, pasamantalang paalam po si DJ Master, nagsasabing, laban lang, God bless you all. See you on my next vlog.